Dahil ay Book of Jude. Nabasa niyo ba yung Book of Jude? Ang Book of Jude ay napakahabang book. Yung mga hindi nagbabasa, sabi nila, oo nga, mahaba nga. Yan ay wala nga akong chapter, no? Verses lang. No? Kaya pag-aaral natin about Jude. Ang Jude, ang sinulat ni Jude, ang Jude, dahil gusto niyang i-warn yung mga believers against false teachers. Dahil sa panahon ni Jude, maraming mga nagtuturo ng mali. Katulad ngayon, di ba? Maraming nagtuturo ng mali ngayon. Pero bago pupunta doon, ay gusto kong basahin natin sa website kung ano yung warn, anong title, anong warn, anong message natin warn? Warning of Jude. Merong warning si Jude sa ating lahat. At ang Book of Jude, sabi ko kanina, ay sinulat ni Jude para sa mixture ng mga audiences niya. May mga Gentiles siya ng mga audience at may mga Jewish din. Kaya parang international, di ba? Jewish. Si Jude ay na-mention sa Gospels. Sabi niya, di ba, ito yung kapatid ni James at ni Jude. Sino yun? Ito yung anak ng karpentero at kapatid ni James at ni Jude. Yeah. At siya ay lumaki sa isang atmosphere na they're religious family pero hindi sila yung ultra-orthodox, di ba? Na hindi nagsiserve sa army. Sila ay may sariling carpentry, meron silang sariling business. Tapos nag-grow up sila sabay-sabay. Nabigyan, hindi sila si Jude hindi nandigaw kay Jesus until naniwala lang siya nung siya muling nabuhay na maguli. Napaka-isip ko din nga, kung nangyari kapatid mo ay si Jesus, kapatid mo sa nanay. Kapatid mo sa nanay? Either or. Hindi naman nasasabi ng Bible ng kapatid sa nanay, no? Kasi hindi natin alam kung si Joseph ay meron ng mga kung nabiyuda siya, tapos napakasawa niya si Mary, or first husband niya first marriage niya si Joseph, tapos nagkaroon ng mga kapatid. Hindi sinasabi ng Bible. Naintindihan niyo ba? Hindi natin masasabi na si Jesus ang panganay. Jesus ang hindi natin. Baka hindi. Dahil pag si Jesus ang panganay, the other brothers should believe Him. Tama ba yun? Yung kunwari, ako, ang first course ko ay criminology. Bakit? Ang kinuha ng kuya kong course ay criminology. Sometimes you follow yung nakakatanda sa iyo. Tama ba yun? Sometimes. Hindi naman palagi, no? Kung kunwari yung panganay ay ayaw mag-aral, yung mga kapatid ayaw, is kuya man, hindi nag-aral eh. Di ba? Yung parang, ang may malakas na influence, yung panganay. Well, siya ang parang nagsiset ng pace. Di ba? Kaya, gusto magbulita rin ni kuya, gusto ko din parang, criminology din ako, di ba? Tatapusin ko yung natapos ni kuya. Pero in the end, kapag-decide ko after 1 year at Bible school, sabi ko sa loob ko, ayaw ko mag-police. Dahil baka, malaking kami ng mga high blood, baka marami kong mapatay. Baka ako'y maging, tatawagin nilang, right hand of Duterte. Di ba? Kaya parang ayaw ko. At pangalawa sa lahat, ako na born again na, para sa akin, meron akong ibang mission. Ano ako sinabi ng pastor ko, Alan, sabi ko, excited akong, Manong Eds, gusto kong humayo na at mag-pastor. Yung pastor, ipadala niyo ako kung saan yung gusto at gusto kong mag-start ng church, sarili kong church. At sabi ng pastor ko, Sister Sen, sabi ng pastor ko sa akin, Alan, pagtapos ka na muna ng kolehiyo. Sa loob ko, gusto ko yata backslide. Dapat, di ba pag meron kong disciple na on fire, gusto mag-mission, sige. Sabi ng pastor ko, sabi niya, Alan, tapos mo muna yung college education. Para pagka natapos ka, you can reach all kinds of people, hindi lang yung middle class, you can mag-reach sa mga tapos. Sa mga hindi tapos, kahit sa akang ipadala ng Lord, at least pwede kang makipag-halubilo or makapag-deal sa tao. Ang meron ka naman natapos, namang pastor na 1 year lang ng criminology ay nagyayabang-yabangan na. At least meron kang, di naman payayabang yun, parang yun ay yung degree. Sa atin kasi parang gusto nila na yung mga pastor. Huwag lang yung natapos ng pagpapastor, tapos nagpastor na. Take another degree para
Minsan siguro, hindi, wala kang self-pity na, hindi, dapat meron kang pagmamalaki na, alam niyo, tapos din ako, awan ng Diyos. Diba, hindi naman yabang na yabang, kundi, I did my best. Parang yun ang concept ng pastor ko. Sabi niya, Alan, finish your college education, then I'll settle. Pagkatapos ko ng college education, I went to mission course. At sabi ko sa gusto kong puntahan, sa inyo ang alam kung saan ang una kong gustong puntahan. Ang unang kong puntahan ay Batanes. India. Basura India. At alam mo nangyari sa panahon yun, sa India, may missionaryong mag-asawa, sinunog sa loob ng kotse. Palagay niya, gusto ko bang punta ng India? No. Sa loob ng pagsubong buhay. Ayaw kong masunog ng mga Hindus sa loob ng kotse. Kaya lang masyadong mahaba na yan. Dito na lang tayo kay Jude. Si Jude ay lumakis, nakasama niya si Jesus, di ba? Di natin alam kung si Jude ay mas panganay or younger. Hindi sinasabi ng Bible kung yun ang case, di ba? May mga bagay kasi na ang Bible ay silent. Kaya kung ang Bible ay silent, dapat tayo ay silent din. Huwag ka magdadagdag. Siguro pwede mong sabihin siguro, pwede mong sabihin ganito. Pag-usapan na lang natin yan kung si Jesus ay may mga nakakatandang half-brothers kay Joseph or half-brothers and sisters kay Mary. Either or. Wala ba? Kaya ang isang reason ko pang mga kapatid na hindi ko masabing si Jesus ay nakakatanda sa cross, ang sabi niya sa kanyang youngest disciple, kay Yohanan, kay John, sabi niya kay John, here's your mom. Lady, he's your son. Diba? Behold your mother. Behold your son. Diba? Isa sa mga 7 last words ba yan natin dyan? Sabi niya, ito yung, parang kung bakit inassign niya si Yohanan, kung meron naman mga mag-aalaga kay Miriam. Diba? Kaya ang pakiwari ng mga Bible scholars ay baka hindi siya ang eldest. Baka may mga pamilya ng sarili yung mga anak ni Joseph sa nagyuda niyang asawa. Kaya hindi niya ma-turn over yung pag-aalaga kay Miriam, kay Mary, sa mga nakakatandang kapatid. Kaya si Joseph ay, ang in-appoint niya ay sino na ulit si? John, behold your mother. Lady, behold your son. Dito na tayo sa text. Sige nga, isahin natin yung text. Mga babalaan, mga paalala, 1, 2, 3, go. Ngunit kayo, mananamahal, alamanin niyo, ang mga babalaan na kayo ng mga apostol ng ating Panginoon Kristo. Sinabi nila sa inyo, suling panahon, ay darating ang mga manlilipa na namumuhay sa sarili nilang mga mundong pagkakasa. Dami na ngayong manliliba. Hindi ko alam kung narinig. Kanina word to. Sino ang unang napakinggan natin itong word ito? Sir Jeff. Scuffer. Pag-usapan namin ito last Monday. Ano ba yung mga scuffer? Diba? Sabi ni Pastor Jeff, ito yung mga negative, di ba? Negative. Diba tayo lahat kuminsan ang nakikita natin ay negative. Gawin. Napansin nyo na mga kapatid, pag merong malinis na papel, puting papel, tapos may tuldok, tapos sabi nyo na, anong nakikita mo? Ay, may tuldok, di ba? Hindi natin napapansin usually yung malinis na papel, di ba? May tuldok, pastor, may tuldok. Yung maliit na tuldok, kitang-kita natin, hindi natin nakikita yung malinis na papel, puting papel. And yan ay human nature. Alam niyo ba yan, human nature? It's not necessarily wrong. Yan ay human nature. Ibig sabihin ng human nature, talaga we are born of sin, kaya ang kitang-kita natin sa iba ay sin. We're sinners, basically sinners. I hope ikaw yung napatawad na. Kahit kung saan kayo napatawad na tayo, ang madali natin tignan, kasi di ba nakikita natin mali. Di natin makakita yung tama. Tama ba ako kabagis? Kasi nakikita natin mali. Mali ka dito,
Ganun tayo talaga. Yun ang tawag natin yan, human nature. Pero itong mga manliligaw, another level sila. Di ba? So, ulit panahon, sabi ng mga apostol ng Lord, so ulit panahon ay darating ang mga manliligaw. There's scoffers. Ang ibig pinagtatawanan niya, or ano yung other word natin sa English? Mocker. Mocking means ridicule. Pinagtatawanan nila yung mga pinanampalataya natin. Di ba? Ano ba ang pinanampalataya natin? We believe in only one God, existing in three persons. Father, Son, and the Holy Spirit. We believe in the deity of the Son of God. We believe that Jesus is God Himself. Amen? Pag di ka naniniwala na si Jesus ay hindi God, either ikaw ay Hudyo, na hilaw, o ikaw ay kulto. Yeah? Ikaw ay Iglesia ni Manalo. Kaya kasi sinasabi Iglesia ni Manalo, no? No offense sa mga nanonood na Iglesia ni Manalo. O baka dati kayo Iglesia ni Manalo. Bakit sinasabi ko Iglesia ni Manalo at hindi Iglesia ni Cristo? Kung Iglesia ni Cristo, dapat ang tingin mo kay Cristo ay Diyos. Amen. Bakit yung tinatawag yung church na Iglesia ni Cristo o si Jesus sa inyo ay hindi Diyos? We believe ng the deity of Jesus Christ. Si Jesus Christ ay Diyos. Sino pa ang Diyos sa tatlong persona? Hindi lang Father, hindi lang Son, ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay tinatawag natin Ruach HaKodesh, the Holy Wind. Ang Holy Wind, mga kapatid, that wind is not an it, hindi siya IT. Diba? The person is He. He. Ruach HaKodesh is He. Ang tawag kay Ruach HaKodesh ngayon, ang tawag natin sa Holy Spirit ngayon ay the Spirit of Christ. Tandaan natin ito mabuti. Si Father ay wala sa earth. Hindi pwedeng bumaba ang Father sa earth. Dahil anong nangyayari pag ang Father ay bumaba sa earth? Makaroon ng lindol, kidlat, kulog. Di ba? Nasusunog yung Sinai, di ba? Mayroon bumaba ang Diyos sa earth, ang Father sa earth. Dahil ang Diyos with all His glory, the Father God with all His glory, hindi ka makakatagal sa harapan niya. Amen na? And si Jesus Christ is the only, di ba, is the only God that has flesh on Him. Ang Father is a Spirit, sabi naman, the Father, God is a Spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Diba? Yun ang Father. Ang Jesus is God in the flesh. Nung si Jesus ay namatay dito sa cross at muli siyang nabuhay, same body ba? Same body yung kinuha ng Father na resurrect? Siya rin, But He glorified the body. Diba? Yung body namatay sa cross, doon sa Church of the Holy Sepulchre, so hindi ba guarded ito? Hindi guarded ito. Doon sa Church of the Holy Sepulchre, yung body na nalibing sa loob ng dome sa Church of the Holy Sepulchre, ay siya rin glorified ng Father. Yun ang niresurrect ng Father. At si Jesus, nung siya umakyat sa langit, ikat na natin, pakita ko sa mga alagad. Nung siya umakyat sa langit, yung body, dala-dala niya. Hindi niya sabi niya, wala na kita body, malulusog. Hindi, dala-dala niya. Kaya, correct me if I'm wrong, ang nakikita kong personalities sa langit na may laman ay una si Jesus, pangalawa hindi ko sure si Enoch, si Elijah, di ba? Elijah dahil he was covenant. Tama ka, I think ang sabi ng Bible, Enoch walked with God and he was gone because God took him. Yeah? Sige, i-claim na lang natin yun na God took him, no? Sige, at isa sa mga missing sa earth ngayon ay bodied Moses. Walang bodied Moses sa earth. Di natin alam kung nag-decompose na wala na, naging dust na siya. Pero sabi ng Book of Jude, Michael, the archangel, protected the body of Moses.
Ibig sabihin, it's either kinuha siya sa Revelation, bababa, yung sabi ni Chaser sa akin, dadating yung dalawang witness, di ba? Sino na yung dalawang witness? Si Elijah and Moses, di ba? Dahil sabi mo, hindi namatay, no? Kaya dapat mamatay sila doon, no? Yung tinatawag ng Revelation na olive trees. Diba? Mga dalawang olive trees. Bakit ko napupunta doon? Dahil ito yung ating mga pinapaniwalaan. Naniniwala tayo sa Holy Spirit, si Jesus, God the Son, na umakyat sa langit, siya lang ang God na may suot-suot na human flesh. Pagka sinabi natin human flesh, hindi flesh and blood, kundi flesh and bones. Kasi yung body, pag tayo nasa langit, pag tayo nasa langit, will be spirits. Di ba? Pag dadating na si Jesus, ikukunik tayo ng Diyos sa ating mga katawan dito sa lupa at bubuhay niya, bigyan na tayo ng glorified body. Your body will not be flesh and blood. Sabi ni Paul, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Walang may dugo na pupunta sa langit. Sino pupunta sa langit? Flesh and bones. At itong special na bibigay ng Diyos na body sa atin, flesh and bones, wala ng dugo. Dahil sa dugo galing yung sin, yan, nagmamana yung sin kay Ada, hanggang papunta sa atin, yung dugo na yan, galing sa ball, galing sa dugo ng tatay at nanay, di ba? Parang nagbuo, hanggang nagpapass yung sin through the blood. Pero pag ikaw ay na-resurrect na, wala ka ng blood. At ito ang maganda, pag ikaw ay na-resurrect na, wala ka ng propensity to sin. Wala na, dahil ikaw ay glorified body na. Meron pang isa, may kote. Ano ang characteristic ng manliliba? Una sa lahat, sila ay namumuhay sa sarili nila mga mundong pagnanasa. Itong mga scholars na ito, hindi sila naniniwala sa mga pinapaniwalaan natin. Ano pa ba ang pinapaniwalaan natin? Alam mo, isa sa malungkot na nangyari sa church in general is, di ba, sino sa inyo nakaka-recite ng Apostles' Creed? I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ. Kung napansin niyo yan, I believe in the Holy Spirit, in the Holy Catholic, pati naman natin Catholic, General Church, all over the world church. Pero meron na-miss ang church doon sa Nicene Creed na kailangan na ika-include sa belief natin. And I'd like to submit this to you tonight. Dapat yung Apostles' Creed, dapat meron doon, I believe, God has chosen Israel to be His nation forever. Bakit walang amen? Gusto kong mailagay doon sa statement of prayer. I believe that God has chosen Israel to be His chosen nation forever. Gusto kong ilagay yung statement. Dahil pag binuksan mo ang Bible, God, Creator, God creates the heavens and the earth. Pagka sinabi mo, I believe in Jesus Christ, nasa New Testament ka na. You're ignoring a large portion of the Bible not talking about the Jewish people. At yun ang nangyayari ngayon sa buong mundo. Kaya nag-uusapan namin ni Pastor Reggie kanina, na even mga pastors are anti-Israel. Imagine, babas ka ng Bible, or reading the same Bible about Moses, David, Abraham, makahamas ka, makapalestinian ka. What's that? Fulkal. Kailangan ng vacuum. Now, Pastor, why are you saying this? Dahil a large amount of our Bible is talking about the Jewish people. Pag in-ignore mo yun, you're blind. We're here because we're continuity of the promises of God to Israel and to the nations. Hindi tayo disconnected sa Israel. We're part of the chosen people. God has not decided then
that we will replace the Jews. Na tayo na ang pinili ng Diyos, at sabi natin, wala na ang plan ng Diyos sa Israel, ang church na ang pinapangalagaan niya. Pinapalagaan niya ang church. Kaya lang, love niya ang Jew. Pag inalis mo yun sa iyong statement of belief, somehow, you're missing a lot of portion of the Bible. Kahit na kapag sa New Testament ka mag-base, pakinggan ito mabuti. Sa New Testament, sa Revelation, it's talking about 144,000 from every tribes of Israel. Ang sabi ng Bible, yung mga gates, yung mga pearly gates, ang pangalan nila ay names of the apostles. Reuben, Shimon, Ephraim, Manasseh. Yung pangalan ng pagkaantay Israel ka, dating mo sa langit, bakit pangalan ng Hudyo dito? You'll really have a big problem. At kuminsan, these coffers are in the church. I wish I could say na mga unbelievers sila, they don't believe, they're atheists, no, ibang faith nila, they don't believe in what we believe. They're in the church and they despise Israel. Paano ka naging believer and you don't love Israel? Pastor, why are you trying to say this? That somehow, we're reading the Bible wrong. Na as if, lahat ng promise ng God sa Jewish people ay para sa atin lang at wala nang pakialam ng Diyos sa Jewish people. Alam mo, hindi ako naniniwala doon. Basta bakit hindi ka naniniwala na ang mga promises ng God para sa Israel ay parang na lang sa atin? Pag hindi naging tapat ang Diyos sa Hudyo, for sure, hindi siya magiging tapat sa atin. Kung yung hindi niya mapulfill yung promise niya kay Abraham, Isaac, and Jacob, for sure, hindi niya mapulfill yung pangako niya through Jesus Christ. Naintindihan niyo ba yung yung aking... I'm afraid, the scoffers, yung manlilibak ay nasa church. At nakakalukan na rin sila kung anong spirit of antisemitism sa buong mundo has crept into the church. At sinong tatayo? Tayo na lang matitira. Sabi ko itong mga tao ito, ang sigaw pa nila. From the river to the sea. Iinis ako namin. Napapatay niyo kami? Nasa kami? Sa river industry kami? Pati kami Pilipino, papatay niyo? Para bigyan niyo ng Palestinian nation ang mga Arabo? I-erasin tayo lahat. Hindi lang Hudyo. Dahil sabi nila from the river, Jordan River to the Mediterranean Sea, inandun tayo sa gitna, hindi na tayo i-erasin nila. Anong sinasabi mo from the river to the sea? Pati kami? Pati mga ibang Arabo na hindi naniniwala katulad nila. Are you following me? Amen. At kung sa mga kapatid, it hurts me na even in the church, in Christian leaders, di nyo alam ang pangyayari. Wala kayo dito. Di nyo alam kung sino nag-umpisa. Tapos kayo, ang galing-galing nyo magsisi sa Israel. Kayo kaya patayin, rapin, at sunugin yung mga pamilya nyo dyan sa Gaza border kung anong reaction ninyo. At sa akin, it hurts me that even pastors and Christian leaders don't even read their Bible, don't even believe what they're reading. Meron silang ibang tentacles pag binabasa nila, ang tingin nila sa lahat ng verses towards Jews and Israel ay para sa church. Bakit wala namang plano ang Diyos para sa Israel? Na ang sigaw mo na lang from the river to the sea? Kasalulog ko, Lord, salamat at merong Bibi. No? Sabi ni Bibi, no way. Hindi
kuya, acknowledge niyo yung Palestinian state. Manginig kayo. Kaya pag nababasa ko ang news, nababasa ko sa Facebook, sige, i-declare nila na kukuha kami ng maraming area sa West Bank uli, amin na uli. Amen, amen. Minsan sa heart ko, nung last Saturday, convict ako, sabi ko, ang prayer ni Pastor Jeff daw, pag nagpapadala ng rocket ang Hamas, pinag-pray daw nilang mag-asawa yung nagpadala. Sabi ko yung prayer ko, pag nagdadala, sabi ko, Lord, ibalik niyo! Lord, ang lalayo-layo ko yata sa inyo, Lord, ang tama ang puso ni Pastor Jeff. Sa akin, Lord, ibalik niyo! Ibalik. Sometimes, Pastor Jeff, we pray for those who hate us. Dito na tayo sa next verse, no? Para hindi na ako maka-blood habang nag-preach. Ang mga ito, 1, 2, 3, go! Ang mga ito ang lumikha ng pagkabahagi-bahagi ng taong pamuno at walang espiritu nito. Yung mga is-offer down, sabi niya, mga malilibak, ay lumilikha ng... di ba? Kami kasama namin ito. Hindi kami... Kampi-kampi na nga kaya sila. At ang sabi ng Book of Psalms, they're fighting against your anointed and your people. Ngayon, hindi nila alam, ang kinakalaban nila ay yung Messiah. Listen to this, mga kapatid. If you fight against Israel, you're fighting against God. Sir, bakit gano'n? Dahil ang eternal chosen people niya ay Israel at tayo isinama lang sa chosen people na Israel. Ito, parang ang picture natin, sinabi ni Pastor Melvin kanina, ang parang picture na ginawa ni Apostle Paul is parang olive tree, diba? Olive tree. Nakakita na ba yung olive tree? Yes. Sila yung totoong olive tree, di ba? Yung mula roots, di ba? Sa mga apostles and prophets. Yung mga apostles natin ay all Jewish. Naalala niyo ba yun? Di ba? Yochanan, Jacob, di ba? Sila lahat mga Jewish. Sila Ruth, Esther, itong panahon. Sila yung mga Jewish na foundation. At sabi niya, yung mga branches na, may mga branches na they didn't believe. So they were, inalis nila, di ba? They were pruned and thrown away to the fire. Di ba? Yan ang masakit. Listen to this, With regards to chosenness, God has chosen people. Israel has His chosen people. But with regards to salvation, there is only one way. Maliwanag ba? Amen. Okay na. They're really chosen people, no question about that. You can be chosen, go to hell as well. Bakit? There's only one way to go to heaven. Which name? Jesus. Sama? Jesus. Ang pangalan niya, yan ang pangalan nagliligtas. At yan ang dahilan kung bakit tayo dinala ng Lord sa Israel. Amen. First, to pray for them, to intercede for them. At second, sa ating mga loving service, at by the grace of God, bigyan tayo ng power of God to speak about the name of Jesus. Then we become winners. We win them to the Lordship of Jesus Christ. Di ba? With regards to the calling, na sila ay chosen people, because of the abot, because of Abraham, Isaac, and Jacob, they're chosen. But there's only one way to heaven. They can only go to heaven through Jesus Christ. Kaya yung tinutukoy ng God na olive tree is composed first ng mga Jews, and some were cut off. Ibig sabihin, hindi sila part doon sa tinatawag ni Apostle Paul na olive tree. Pero ito ang good news. Ito ang good news. Ito ang good news. Doon sa mga wild olive trees, kumuha ang Diyos ng mga branches at they were grafted in. Hallelujah! Inugkong, yung
doon sa pinag-breakan, hindi inayaang mag-break, matuyo, naglagay ng iba. Tayo yung inilagay. Amen. Hallelujah. Imagine kung nilagay. At wherever you are, you can either be Palestinian, Arabs, dating Muslim, diba? Or we, tayo mga Gentile. When you start to believe in Jesus Christ, you become grafted in. And listen to this. Grafted into the olive tree. Para sa Diyos, nakikita niya ang church as the one new man. Anong ibig sabihin ni Apostle Paul na one new man? Isang tao, diba? Isang one new man, pero composed of different parts. Ang root, ang head, of course, is Jesus Christ. Ang mga first believers niya ay mga Jews. Ang gospel ay nagmula dito sa Jerusalem. At humayo ang mga alagad, pinagpapatay sila dahil sa pangangaral nila ng mabuting balita na si Jesus ang tagapagligtas. Kung saan sila humayo, hanggang makarating ang gospel sa Pilipinas. At alam mo, in the wonder of all wonders, pinili ng Diyos ang Pilipino. Punta kayo doon, kayo ang magdadala ng gospel sa aking chosen people. Salamat sa dalawang hallelujah. Bakit pinili ng Diyos ko nila hindi? India? For sure hindi pinili ng Diyos ang India. Basta bakit? Buddha eh! Pero pinigitan natin mga Israeling nagsasayaw kay Buddha, no? Sa Nova. Nandun yung Diyos sa Dinoba. Dinoba ni Buddha. Change that, just. Ang pinili ng Diyos ay mga taong may Jesus. At dami tayo pumunta sa Israel, katulad ng patotoo ni, galing-galing ng patotoo ni, alam ko na naman natin si Sister Albitrina. Kilala siya kay Jesus Christ, na-experience niya ang presence and power ng Lord sa Israel by the grace of God dito sa amin Israel. At uuwi siya, pupunta siya ng kada na dala niya ang gospel. Amen. Hallelujah. Yan ang mga panaginip natin, di ba? That you meet the Lord Jesus Christ here, dito sa aming humble fellowship, then you go out, bringing the gospel of Jesus Christ wherever you go. Na, sa akin mga kapatid, ang nakikita ko, ang Diyos ay may purpose para sa mga Pilipino. Now, ang gospel galing dito, palabas. Gospel is coming back where it came from. At saan galing? Galing sa mga Pilipino na nagmamahal kay Jesus. Di ba maganda yun? Ito yung mga scoffers. Una, nag-create sila ng mga division. Tapos mga taong mga Mundo. Diba? Taong makamundo. At taong mga makamundo, pinapanigan nila yung mga majority. Kaya mas maraming anti-Israel. Anti-Israel tayo. Pagka sinabi ng balita, inaapi ng Israel ang mga Palestinian. Diba? Pagdating ko, the year 2001 is the height of Second Intifada. Second Intifada, ang mga Palestinian, they wear a suicide belt, and at the top of their voice, they're shouting Allahu Akbar and bomb themselves, killing everybody. Kaya naalala ko na yung first conversation ko with Pastor Ferdy, nag-start na siya ng Mid Jerusalem, I'm trying to join him. Sabi niya, Pastor Alan, Brother Alan, huwag kang pupunta sa mga siksikan ng mga tao. Sabi ko, bakit ko? Yan ang paborito ng mga suicide bomber puntaan. Tapos tingin ko tuloy sa lahat, suicide bomber. So, saan ako pupunta? Maraming tao. Basta umiiwas ka sa mga configuration ng mga tao. Umiiwas ka sa mga gathering ng mga tao dahil yun ang gusto-gusto ng mga suicide bombers pasabugan. And I watched Sbarro, I watched Ben Yehuda bomb,
buses will burn. Alam mo yung Palestinian mom na nag-blow, di mo makita kung nasa ang buto niya. Dahil sa kanya yung mga shrapnel at mga bombs, ilang bombs. Yan ang gusto mong magkaroon ng state. Hanggang ngayon mga kapatid yan, ang mga Palestinian Authority, I hope mapakinggan ng pastor. Hanggang ngayon ang mga tao sa Palestinian, they're supporting, giving lots of money sa mga terrorists na namatay na nag-bomb ng sarili nila at pumatay ng mga Muslim. Until na. Yan ang gusto mong bigyan ng state. Papatayin ka. Ang kaligayahan nila ay mapatay ka. Mabuti kung pag nag-armalay tayo, ay, kudyo yan. Huwag natin tirapan. Hindi kaya, tadadadadadadad. Sa pa, rewind. Hindi yan sasabihin na pag ikaw ay, kudyo lang. Hindi. Dahil yung palagi kong sinasabi sa mga Thailander na agriculturist, Thailandia, kala nila hindi sila kikidatin. Thailandia, dinala sila sa Gaza. Bargaining chip para mapalaya yung mga terrorists nilang nasa Israel. Pangalawa, walang makamundo dahil ang iniisip nila yung majority na sinasabi ng mundo, di ba? At yung mga walang Espiritu ng Diyos. Kasi ito ang third ko, pag ikaw ay may Holy Spirit, tapos anti-Israel ka, baka ibang spirit lang nasa sa iyo. Spirit ng Hamas. Pag ikaw ay, sabi mo ikaw ay Holy Spirit, tapos anti-Israel ka, I don't think tama yung Holy Spirit na nasa iyo. Pastor, what do you mean to say? Mga kapatid, this is my conviction and I believe it's coming from the Lord. Nangyari na itong war, hindi itong bagong war na ito. Mas grabe ang war ng Second World War, di ba? Na hindi nyo ma-imagine kung ilang libong taong pinatay ng US nung pinam nila ang Nagasaki at Hiroshima. Why do they need to do that? They need to stop the Japanese. Ang dami din napatay ng yung allied nation nung gusto nilang sirain ng mga Nazi. Dami nilang napatay ng mga civilians. In the process of killing yung mga Nazis, ang dami namatay ng civilians. I'd like to submit this to you, but it's necessary. It's necessary. Sir, what are you trying to say? So paghuli ko sa Hamas, may mapatay akong mga civilian dahil nagtatago ang Hamas sa mga Palestinian population. Kasama yun sa tinatawag natin the evil of war. Meron talaga mga collateral damage. At huwag mong sisisihin ng Israel. Palagay mo kaya pag hindi nila ginawa yun, ay mayroon tayong war ngayon? Kung hindi nangyari ang October 7, meron ba tayong war ngayon? Posible namang bigla na lang babab ng Israel ang Gaza. Wala namang ginawa ang Hamas sa atin. Am I right or wrong? Sa lulong ko, bakit di natin kwentahin yung mga pinagpapatay sa ibang bansa? Si Haring Assad, si Assad ng Syria, ilang milyon ang pinatay niyang mga Syrians? Millions! Bakit hindi bigyan ng arrest warrant siya ng ICC? Ang gustong bigyan ng arrest warrant ay si Bibi at si Galan. Are you following me, kapatid? Kasi medyo political ka. May mga scoffer doon, kapatid. And I'm afraid the scoffers went inside the church. They're reading the Bible with blind eyes. Paano ka naging theologian at hindi mo nakita ang Israel sa pages of the Bible? That's my big question, mga kapatid. Kung wala ang Israel sa heart mo, di ko alam kung anong theology ang pinag-aralan mo sa Bible school.
And all of us, nag-aaral gagaling na mga pastor natin, may mga masters pa yung mga sa theology. Pero they miss the calling of God toward Israel. At the end of the day, mga kapatid, Jesus is coming back for His own people. Ngayon, pag sinabi natin His own people, we are His people. Amen? Amen. Washed by the blood. Pero meron pa siyang isang people. There are two peoples here. Tayo na washed by the blood because of Jesus Christ, at meron din siyang chosen people. At yun, ang tao ng Diyos, mga kapatid, dyan sa mga tao niya, mga covenant people, they are, don't forget the term, remnant. Say it with me, remnant. Ibig sabihin, ang Israel is a chosen people, but may remnant that will be saved. At ito ang pagkasabi ni Apostle Paul. When Jesus comes down from heaven to Mount of Olives, ang sabi ng Zechariah at ni Apostle Paul, and all Israel will be saved. Yung generation na dadatnan ni Jesus Christ dito sa Israel, they will be able to see Jesus Christ as He is, the Jewish Messiah who died for our sins. Naintindihan niyo ba? Di ba, in the end of days, end of this, may mga Hudyo pa rin. Ibig sabihin, gusto ng kaaway yung erase ng lahat ng Jewish people sa buong mundo. Magtatagumpay ba o hindi? Yan ang nahirap, yan ang nahirap tanggapin dahil pag ang Diyos ang nangako na the Jewish will be forever, they'll be forever or no? Forever. Diyos ang nagsabi they'll be forever. Kahit anong gawin natin, kahit erasing, mag-raise up pa ang demonyo ng maraming Hamas o Haman. Diba? Marami pang mga kalaban, marami pang Asisi. Asisi ba yun? ISIS. Hindi yung presidente ng Iran. Raisi. Kala ko kasi raisins. Assisi, Egypt. Raisin. Mag-raise up pa yung mga kaaway na maraming kalaban, di ba? Israel will remain forever. Amen. Israel will remain forever. It's not because of them. I don't think it's because of their might or because of USA. It's because God has promised that they will be forever. At sabi ng Diyos, pag ikaw'y forever, forever ka. Kaya sabihin mo sa Dilo, sabi ni P.A. meron daw forever. Meron ba forever? Una si Jesus ay forever. Hallelujah. Meron pa. Israel will be forever. Amen. At sige mo yung tabi mo, ikaw din ay forever. Imagine ikaw din forever. Wala. Ikaw din ay forever. Walang forever. I need to close in this. Yung Espiritu ng Diyos ay Espiritu ng Kristo. At tandaan niyo kung mabuti na ako say, Jesus, His name in Hebrew is Yeshua. God is my salvation. God is salvation. Diba? Yeshua. Ang kanyang Hebrew name sa Old Hebrew ay Yehoshua. Diba? Dito sa panahon natin ay Yeshua. Jesus is Jewish. He's the Son of God, but He came through a Jewish line. Yung tatay-tatay niya is named Yosef. From the line of Judah, and Miriam, from the line of David. Jesus, when He was here on earth, is wearing tzitzit. Alam niyo yung tzitzit? So you see prayer show na may batik-batik na blue and white. Jesus was Jewish. Pagdating natin sa langit sa mga color ng Hudyo, meron pa din sa langit. Kapag kayo hindi maka-Israel, problema mo ang langit. Paano ganyan? Nahanap mo yung flag ng Palestinian, wala. No? Gawin mo ng blue and white. Sabi mo sa labla mo, bakit na dito ako sa... Bakit ito?
our Jewish Messiah is the Son of God, but He came from the line of the Jewish people. At ang problema ng Quran at problema ng mga Muslim nations, they hate the people of the book. Di nga nabanggit kahit once, Ate Cathy, di nga nabanggit kahit once ang Jerusalem sa Quran. Pero gustong-gusto nilang magkaroon ng place. Di nga nabanggit itong arabahin sa kanilang libro. Pero gusto nilang i-claim na kanila daw. I need to close. Masabi na ako na mahaba. Father, we thank you for opening our minds kung sino yung mga scholars sa church. And Lord, because we're here in Israel, it pains us that even our brothers and sisters in the Lord are anti-Israel, or anti-Jewish people, anti-Semitic. We pray, Father, that you will anoint us, that through our lives and through our words, we'll be able to declare that God is still not finished regarding His plans for Israel. Lord, bigyan niyo kami ng grace, Lord, na yung pagkatawag niyo sa amin ay katulad ng pagkatawag niyo kay Jesus. We were sent to the lost sheep of Israel. At Lord, may ipakita namin sa buong mundo, Panginoon, na hindi pa tapos kayo, hindi pa kayo tapos sa bayang Israel and to the Jewish people. And we thank you, God, that Jesus came from the line of the Davidic line, the Jewish line. And you have chosen us, you have chosen us, Lord, to be servants ng Jewish elderly na part ng iyong plan and purposes on this earth. Thank you, God, for this privilege, and help us to become aware or beware. Lord, bigyan niyo kami ng boldness na i-correct yung mga anti-Semitic spirit ng ibang mga Christians. Bigyan niyo kami ng sharp mind para magkaroon kami ng tamang arguments. Meaning, we won't defend Israel, we will defend the Bible kung saan namin nabasa ang Israel and the Jewish people. We pray, Father, the opening of the eyes of our pastors and preachers, that they might see, Lord, kung sino ang kinausap mo sa Old Testament at maging sa New Testament. And God, that you are not yet over with Israel. You have not finished your assignment for Israel. And thank you for making us part of your plan, of your purposes. So we give you glory and praise. In Jesus' name. And all God's people will say, Amen. And tayo natin naman